Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Someone Who Cares. Someone Cares pala. Tungkol sa hula. Mukhang magkakatotoo yung hula na hindi matatapos ang termino. Mapapaalis sa pwesto. So, medyo pahaging ito. Wala siyang binanggit. Sino yung hindi makakatapos ng termino? Sino yung mapapaalis sa pwesto? So, dalawa lang ito eh. Either si BP Sara or si PBBM. Kasi si BP Sara may impeachment case. May mga sasampa pang kaso sa ombudsman kung matuloy na ang gusto nilang ombudsman ang ma-appoint. Pwede rin si PBBM kasi may mga nanghula, marami na, kalimutan ko sino yung nanghula na hindi siya makakatapos ng termino. So ito ang isa sa mga tinutukoy ng post na ito. So, unahin natin, BP Sara. Mapapalis ba siya sa pwesto? Plan A, failure. Plan B, impeachment, failure. Ito lang. Plan C nila, yung ombudsman. Sabi ni Senator Amy, kailangan makulong nila, maipakulong nila si BP Sara bago mag 2027 sa pamamagitan ng kaso sa ombudsman. So, mangyayari ba ito? Kung ako inyong tatanungin, hindi mangyayari. Hindi nila mapapaalis sa pwesto si BP Sara. Wala pa akong makikitang malakas na ground o dahilan para siya alisin sa pwesto. Okay? So, kahit plan D. Kaya nga may plan D na sila eh. Ano yung plan D? Yung constitution, charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention na gusto nilang ipababa ang age requirement ng magkandidatong presidente and vice president. From 40 years old, gagawin nilang 35 para ma-qualify si Vico Soto. Dahil si Mayor Vico Soto lang daw ang may tsansa na manalo laban kay BP Sara. O di, sige, go ahead. Maganda yung fair and square election, hindi yung impeachment na yan. Okay, so sa isang bagay naman, yung mga hula kay PBBM na hindi daw siya makatapos. Ano sa tingin nyo? Magkakatotoo ba? Kung ako, ang my opinion is, hindi siya aalis sa pwesto. Nagsabi na nga siya, hindi siya alis hanggat hindi daw niya masolbad ang flood control problem. O di hindi siya alis. So in what way na maalis siya? Ito siguro, itong bangayan nila sa Kongreso. Diba, ang palasyo nag-issue na ng strongly worded statement, clean your house first. Huwag nyo kaming sisihin yung corruption na yan, yung budget insertion na yan, ang pinagmulan Kongreso, kayo ang problema. Nako, ano kayang response ni Speaker Martin Romualdez dito? Wala pa akong na-monitor. So, kung magkaaway ng magpinsan, baka ito, opinion ko lang ito, I might be wrong, baka ang mga kongresista na loyal kay Speaker Martin Romualdez, baka i-impeach nila si PBBM. So yun, may puruhan na ano. So pagdating sa Senado, anong posibilidad na makonvict si PBBM doon? Hindi ko rin masigurado. Ang sigurado ko lang si BP Sara. Kahit mag-file pa sila ng impeachment every year, next year, 2027,
walang lulusot na impeachment sa Senado dahil maraming mga senador na nakandang sumuporta kay VP Sara at i-acquit si VP Sara sa anumang impeachment complaint laban sa kanya. Ang Pangulo naman, hindi ko alam. So, sana maayos ang gusot ng Kamara at Executive kasi it's not good for our country na ganyan, magbanggaan sila, mag-away. Lalo na kung humantong tayo kagaya ng Indonesia, maapektuhan ang ating ekonomiya. Kasi ang mga militante, grabe na. Sunod, baka ngayong araw na ito, may rally na naman. Oh. Kailan ba yun? Kahapon ba yung rally sa Mindiola, sa House of Representatives, sa DPWH office, sa Diskaya compound. Galit na ang taong bayan. Yung isang kabataan, Muslim student pala ito, student leader. Galit na galit. Sabi niya, sunugin na natin ang bahay ng mga kongresista, hindi ako takot mamatay. Tapang. So, yun ang iwasan natin. It's not good na maging Indonesia. Salamat na lang ang mga Pilipino ay mapagpatawad, mataas ang pasensya at wala pang gumagawa kagaya ng sa Indonesia. Sapat na. Yung tapang ng mga Pilipino sa social media na lang, doon mo na lang ibuhos yung galit mo, mag-comment ka dyan, no? At least, walang masasaktan. Siguro, masaktan lang ng damdamin, kaya lang, bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magagalit pag ibas kayo. Nagmamakawan ng mga Diskaya, huwag nyo daw isama ang kanilang mga anak dahil inosente sila. I agree. Ganon din si Claudine Ko, ano na ang kanyang ama. Na huwag idamay dahil inosente daw ang anak. Kasalanan din ng anak. In fairness, sa mga Diskaya, yung mga anak nila low profile. Mga parents lang ang medyo mahangin dahil nagpa-interview kay, alam mo yun Ito naman kay Claudine Ko, grabe namang yung 759,000 pesos isang kainin lang, barya lang daw. Kaya binaba sila. So, good luck sa may hula na matanggal. Sana hindi magkatotoo. Sana matuloy kayo sa pwesto para maiwasan ang gulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Angkol, baba, so mag-abono siya. Mayong buntag di Angkol. Yung buntag sab, lang kay ako na sab ko ga. Sumuna ni ang itsura sa kape ni Angkol nga duha na kabulang karong adlaw